diferensya. Pag bata, tagalangit yan eh. So marami pala talagang maliligtas wala sa iglesia, no? Opo, marami po talaga. Eh ano ang sabi ni Manalo? Pakinggan nga natin uli yung katarantaduhan ng mga manalista. Alam ko na marami pong hindi sang-ayon sa mga kaibayo natin sa pananampalataya. Hindi sila papayag. Iglesia ni Cristo lang ang tagapagmana. Saan mapapasa sa Biblia na sinasabi ni Kristo na hindi maliligtas ang nasa labas na iglesia? Mga mahal na taga-subaybay, malinaw po ang pahayag ng ating Panginoong Jesucristo sa Juan 19 na ang sino mang pumasok sa loob ng kawan ay maliligtas. Ang kawan po ay ang Iglesia ni Cristo. At nilinaw din sa atin na ang pagpasok po sa Iglesia ni Cristo ay ang tanging kaparaanan sa ikaliligtas ng tao, palibas ay ang Iglesia ni Cristo po lamang ang tinubos ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya, ano po ang katumbas ng sinabi ni Kristo na ang pumasok sa loob ng kawan ay maliligtas? Hindi po tayo tutol mga kaibigan doon po sa sinabi ni Kristo na kung sino man ang papasok doon sa pintuan, mga kababayan, ay maliligtas. Hindi po tayo tutol doon kasi nasa Biblia po yon at tama po yon, totoo po yon. Ang tanong, saang iglesia yon? Yung itinatag ni Kristo, wala tayo nung itinatag. Pero asan na yon? Yun ang malaking tanong. Ngayon, tignan natin ano yung sagot ng mga taga-iglesia ni Kristo. Kung asan ang iglesia na yon, na kapag hindi ka pumasok doon, ay hindi ka maliligtas. Pakinggan natin. Ang hindi po pumasok ay hindi po maliligtas. Ipag-uutos pa po ba ng ating Panginoong Jesucristo ang pagpasok sa iglesia ni Kristo kung maliligtas din naman pala ang hindi pumasok dito? At mga mahal na kaibigan, pinatutunayan din po ba ng mga apostol? Ang mga apostol po, alam natin, sila po ang tinuruan ng ating Panginoong Jesucristo. Pinatutunayan din po ba ng mga apostol? At alam natin, mga mahal na kaibigan, ang mga apostol po, ang mga tinuruan ng ating Panginoong Jesucristo. Pinatutunayan po ba nila na ang nasa loob po ng iglesia ni Kristo ay maliligtas? At ang mga nasa labas naman ay hindi po maliligtas? Biblia po ang sasagot. Dito po sa Roma 8:1. Ngayon nga'y wala ng anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Mga kaibigan, malinaw po ang pahayag ni Apostol Pablo na ang mga kay Kristo ay wala ng hatol o parusa. Ang tinutukoy po na kay Kristo ay mababasa natin dito po sa Mateo 16:18. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ang sa ating Panginoong Jesucristo ay ang kanyang iglesia na itinayo. At ano po ang pangalan ng iglesia na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo? Dito po sa Roma 16:16, Biblia din po ang sasagot. Ganitong ating mababasa, mga mahal na kaibigan. Magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Ang iglesia na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo, malinaw po, iglesia ni Kristo. Sa makatuwid, mga mahal na kaibigan, ang mga taong hindi parurusahan sa araw ng paghuhukom o ang mga taong maliligtas ay ang nasa loob po ng tunay na iglesia ni Kristo. Ano naman po ang tinitiyak ng mga apostol na mangyayari sa mga nasa labas ng tunay na iglesia ni Kristo? Ang Diyos po ang hahatol o hahatulan po sila ng ating Panginoong Diyos. Gaya po ng mababasa natin dito po sa unang Korinto 5:12 hanggang 13. For I have no obligation to judge those who are outside the church of Christ. Your duty is to judge those who are in it. God is the one who will judge those who are outside the church. The scriptures command us. Mga mahal na kaibigan, malinaw po na tinityak po ng Biblia na may hatol sa mga nasa labas ng iglesia ni Kristo.
at ang Diyos po mismo ang hahatol sa kanila. Yan po ang huwag nating payagang mangyari. Ang tayo po ay mapabilang sa mga mahahatulan o parurusahan ng ating Panginoong Diyos. Ang dapat po nating tiyakin ay kabilang tayo sa mga taong kinaawaan ng Diyos na maliligtas. Yun po mga kaibigan, ang gusto ko pong pag-usapan natin, itong pagkakaiba ng pagkaunawa ng mga iglesia ni Cristo dito sa pagkaunawa ng kapatid na Eli. Kasi ayon sa mga iglesia ni Cristo, napakinggan naman po natin, na sa labas ng iglesia ni Cristo, wala nang kaligtasan. Wala nang kaligtasan. Yun po ang sinasabi nila mga kaibigan. Totoo ba na sa labas ng iglesia wala nang kaligtasan? Puro impyerno na lahat, mga kapatid? At yung mga nasa loob ng iglesia ni Cristo, yun lang ba ang maliligtas at hindi na maliligtas yung ibang mga organization? Puro na lang iglesia ni Cristo? Ganun ba mga kababayan? Yan ay napakagandang pag-usapan po natin kasi maaring nasa iglesia ni Cristo ka, yung mga iba ay wala doon sa iglesia ni Cristo. Katulad ko, wala ako doon sa iglesia ni Cristo. Paano ako? Di ibig sabihin, hindi na kami maliligtas, hindi na ako maliligtas dahil wala ako doon sa iglesia ni Cristo. Ganun ba mga kaibigan? So, dito sa video na ito, pagkumparahin po natin, alin po yung mas maganda at mas tama at mas biblical ang pagkapaliwanag? Ito bang sinasabi ng mga iglesia ni Cristo o itong sinasabi ng kapatid na Eli? Mga kaibigan, talasan po ninyo ang iyong pagkaunawa at patapusin po ninyo yung video para makita po ninyo ang pagkaiba ng mga aral ng Iglesia ni Cristo at sa aral ng kapatid na Eli. Tiyak na tiyak mga kapatid, kung lawakan mo ang iyong pag-unawa at ang iyong kaisipan, makikita mo dito ang diferensya. At napakalayo ang diferensya. Lupa at buwan kung tawagin mga kaibigan. Si kapatid na Eli, kung tama ba na yung nasa loob lang ng iglesia ang maliligtas o mayroon din maliligtas doon sa labas ng iglesia? Narito po, panoorin natin. Wala akong gustong ituro sa inyo ngayon, mga MIC, na batayan na hindi lang ang nasa iglesia ng Diyos ang maliligtas. Kasi hindi naman tayo nagbobotismo ng mga mentally retarded. Hindi naman natin binobotismoan yung mga mongoloid, yung mga siraang kaisipan, yung mga kagaya ng anak ng kapatid natin may epilepsy. Paano nang bautismoan, hindi naman nakakaintindi yun? Yun, pag sinabi mo ang nasa iglesia lang ang maliligtas, parang kinundina mo na lahat ng mga mentally retarded, yung mayroong mga sira ang kaisipan, yung hindi makakaunawa, yung mga kagaya ng sabi ng kapatid kahapon na may isang araw na tayo na yung alaga niya bingo na, pipi pa. Hindi na nakakaintindi yun ng aral, ano? Kaya yung sinasabi ng mga manalista na sila lang daw ang maliligtas, yung nasa iglesia lang nila, napakalaking katarantaduhan yun sa Biblia na hindi... alam mo ba kapatid na Luz na kung gaano karami ang mentally retarded sa buong mundo? Gaano po ba karami? Send ko sa'yo at tapos kwentahin mo kung gaano karami. The mentally retarded population for severe is 3 to 4% in the world. 2 to 1% have profound, the worst case of mental retardation. Ilagay na lang natin sa 3 or 3.5%. Ang estimated population of the world is 6 to 6.5 billion times 3.5%. Ilagay mo na doon sa system, boss. 3.5%. Ilang lalabas ang mentally retarded sa buong mundo?
Ako, pakiano nga natin, computin po natin yan. 6.5 billion halimbawa times 3.5%, multiply natin ng, pwede ba? 227,500,000 persons. Napakarami po pala. Mahigit na 200 milyon Grabe. ang mentally retarded. Alam mo, pag hinatulan mo walang kaligtasan lahat ito, lalabas malupit ka eh. Kasi ang Diyos din ang gumawa rin sa mga tao ito eh. Diba? Totoo po yun. Mentally retarded lang yan, kapatid na Luz, hindi kasama dyan yung mga pipi at bingi. Opo. At saka yung iba pang may kapansanan na hindi po pwedeng makapaglingkod sa Diyos. Kaya napakarami pa ng tao na marami pa ng tao kandidato sa kaligtasan pero wala sa iglesia, Sister Luz, no? Opo, ganun nga po. Yung mga bata pa, na talaga naman kahit na yung bata ay normal at walang diferensya, pag bata, tagalangit yan eh. So marami pala talagang maliligtas wala sa iglesia, no? Opo, marami po talaga. Ano ang sabi ni Manalo? Pakinggan nga natin uli yung katarantaduhan ng mga manalista. Alam ko na marami pong hindi sang-ayon sa mga kaibayo natin sa pananampalataya. Hindi sila papayag, Iglesia ni Cristo lang ang tagapagmana. Hindi sila papayag, tayo lang ang tinubos. Pero mga kapatid, may katubusan ho pa sa labas. Kaya hindi pwede magmana nasa labas ng iglesia. Paano ka pa mamanain eh? Sentensyado ka sa apoy. Yan po yung panakot ng mga iglesia ngayon, mga kapatid, ng mga relihiyon, na kapag hindi ka po umanib sa aming relihiyon ay walang kaligtasan. Kung hindi ka magpabautismo sa amin, wala kang kaligtasan. Yan ay isa sa mga ginagamit ng mga relihiyon para kumbinsihin yung mga tao upang umanib sa kanila. Alam nyo mga kaibigan, mali po yun eh. Kasi lalong-lalo itong sinasabi ng mga INC na dun sa labas ng iglesia walang kaligtasan. Ay, hindi po totoo yun. Hindi po totoo. O ituloy natin yung video ng kapatid na Eli, mas maganda. Malaking katarantaduhan ng mga kapatid. Sentensyado naman sa apo yung mga nasa labas ng iglesia nila. Sino sumintensya? Si Luz. Abay, si Manalo po ang sumintensya. Payag ba kaya ang Diyos na sintensyahan mo yung nasa labas ng iglesia? Basahin nga natin ang unang Korinto 5:13. Datapwat sa nga nasa labas ay Diyos ang humahatol. Kung nasa iglesia kang totoo, sino ang hahatol sa nasa labas? Sister Luz? Ang Diyos po ang hahatol sa nasa labas. At hindi natin dapat pakialaman yung paghatol sa nasa labas. Tama po. Sa iglesia ng Diyos, sa ating pagsasama-sama sa tunay na samahan sa Diyos, hindi natin inahatulan yung nasa labas, kundi ang sinasabi natin, may maliligtas pa rin sa labas. Kasi ang ililigtas ni Kristo ay ang tunay na iglesia. Pero yung hindi naanib sa iglesia, ang Diyos Ama naman ang bahala ron kasi pwede namang iligtas ng Diyos yung mga taong ginawang kaawa-awa sa mundo eh. Yung mga inapi, yung mga inosente, yung mga pinilit lang, yung mga taong walang nalaman, walang edukasyon. Pwede namang kaawaan ng Diyos na maligtas yun kahit hindi ng iglesia yun eh. Basahin natin ang unang Timoteo 4:10. Sapagkat dahil dito ay nagsisipagpagal kami at nagsisipagsikap, sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay, na siyang tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa mga nagsisisampalataya. Pwede bang iligtas ng Diyos yung hindi nakakasampalataya, kapatid na Luz? Pwede po.
Iba naman kasi yung hindi sumasampalataya kaysa sa hindi makasasampalataya. Meron tao walang kakayahang sumampalataya kasi walang kaisipan, mentally retarded, mga mongoloid, mga bata, o kaya naman ay mga taong hindi nakakaunawa, mga may sira ang may diferensya ang pagkatao. Hindi makakasampalataya yun eh. Hindi mo pwedeng sabihin yun eh, walang pananampalataya dahil ayaw sumampalataya. Kundi yun, walang pananampalataya kasi hindi makasasampalataya. Wala silang kapasidad na sumampalataya dahil sa kanilang kalagayan. Pwede palang iligtas ng Diyos yun. Sapagkat ang Diyos na buhay ay tagapagligtas ng lahat ng mga tao, lalong-lalo na ng mga nagsisisampalataya. So, ang mga nililigtas ng Diyos, yung sumasampalataya, pero lalo lang yun. Pero meron siyang posibilidad magligtas sa hindi sumasampalataya, lalo na pag pinairal ng Diyos yung kanyang awa, maliligtas ka. Pakinggan nyo sa Santiago, mga kapatid. Basahin natin ang 2:13, kapatid na Luz. Sapagkat ang paghuhukom ay walang awa doon sa hindi nagpakita ng awa. Ang awa ay lumuluwalhati laban sa paghuhukom. Ayun, napakaganda nun. Pag hindi ka nagpakita ng awa, hindi rin maaawa sa'yo sa paghuhukom. Pero ang awa, ang wika ay lumuluwalhati laban sa paghuhukom. So ang Diyos, pag naghukom, gagamit ang Diyos ng awa. Kumbaga sa presidente ng isang bansa, ginagamit yung executive clemency, kapatid na Luz. Yung clemency o awa ng isang ehekutibo, ng isang presidente, ng isang hari, nakakapag-extend yan ng awa sa kanyang mga subject. Yung galing yun sa Biblia na ang Diyos sa paghuhukom niya, gagamit siya ng awa sa mga tao na nagpakita ng awa, at lalo na doon sa mga taong kinaawawa. Yung kinaawa-awa, yung ibig sabihin na yung inapi, pinagsamantalahan, inahas, na hindi nakakuha ng katarungan sa tao. Napakalaki ng chance ng mga yun para kaawaan ng Diyos. Ngayon, ito pa ang isang sikreto na nagpapatunay, kapatid na Luz, na may kaligtasan talaga sa labas ng iglesia. Doon sa mga hindi nakarinig, hindi nakaalam ng aral, meron pa na silang chance eh. Ano po yun, Bradeli, yung sinasabi niyo? Pakibasa mo, kapatid na Mel, yung 51:7 hanggang 8 ni Isaias. Ang sabi po ng mga talata, 51:7, inyong pakinggan ako, ninyong nakakaalam ng katwiran, bayan na ang puso ay kinaroroonan ng aking kautusan. Huwag ninyong katakutan ang pula ng mga tao, umanglupaypay man kayo sa kanilang mga paglait, sapagkat sila'y lalamunin ng tanga na parang bihisan, at kakanin sila ng uod na parang bihisan na balahibo ng tupa. Ngunit ang aking katwiran ay magiging magpakailanman, at ang aking pagliligtas ay sa lahat ng salit-saling lahi. Ina mo, yung pagliligtas ng Diyos na ginagawa niya sa lahat ng salit-saling lahi. Kanino niya sinasabi yan? Kung aalamin mo yung talata, eto sikreto rin eh. Ang sa 7, ang kausap niya, yung nakakaalam ng katwiran na bayan na ang kanilang puso ay kinaroroonan ng kanyang kautusan. So yun ang nasa iglesia, yun ang nasa bayan ng Diyos, yun ang nasasakop niya. Sabi niya doon sa mga nasa kanyang jurisdiction, huwag kayong matakot sa pula ng mga tao, o manlupay-pay man kayo sa kanilang paglait, sapagkat kakainin sila ng lalamunin sila ng tanga, parang bihisan. Kakainin sila ng uod na parang bihisan ng balahibo ng tupa. Ngunit ang aking katwiran, yung katwiran dyan, justice yun. Tandaan nyo, nasa English dyan, sa Greek, justice yan. Yung righteousness, justice yun. Ang aking justice, ang sabi niya,
ay magiging magpakailanman. At dahil doon sa justice niya, yung pagliligtas ko sa lahat ng salit-saling lahi. Alam mo ibig sabihin nito, kapatid na Luz? Ano po, Brad Eli? Bukod dun sa bayang nakakaalam ng katwiran, meron pa siyang justice para din naman sa hindi nakakaalam ng katwiran. Nakuha mo? Opo. Opo. Nakuha mo, kapatid na Mel? Opo, kapatid na Eli, awa ng Diyos, bago po ito. Salamat po sa Diyos. Oo, kasi ang kausap niya doon sa 51:7, ang bayan, yung nakakaalam ng kanyang katwiran. Pero sa 8, na ang sabi niya, ang kanyang pagliligtas ay sa lahat ng salit-saling lahi, ang gagamitan naman niya ng kanyang hustisya. Hindi nakakaalam ng katwiran, pero gagamitan ng hustisya ng Diyos. So, ayan po mga kaibigan, nakita natin yung pagkaiba ng aral ng Iglesia ni Cristo at itong aral ng kapatid na Eli. Na yung sinasabi po ng mga Iglesia ni Cristo na walang maliligtas doon po sa labas ng kanilang iglesia, puro sentensyado na sa apoy, impyerno na lahat. Kapag hindi ka sumanib sa kanilang iglesia ay hindi ka na maliligtas. Yan ay panakot po ng mga iglesia ngayon, panakot ng mga relihiyon para umanib ka. Yung mga iba naman ay kapag hindi ka nagbigay ng ikapo ay ninanakawan mo ang Diyos. At dahil nagnanakaw ka, meron bang maliligtas na nagnanakaw? Yun naman ang kanilang panakot, no? Kapag hindi mo alam ang Biblia, mga kaibigan, kapag hindi mo alam ang salita ng Diyos, talagang maniniwala ka. Pero kung magsuri ka lang, ang problema lang po kasi mga kaibigan, maraming mga ayaw magsuri sa banal na kasulatan Mas gusto nila yung ginagawa nilang walang katuturan, walang silbi, walang kabuluhan, no? Alam nyo mga kapatid, sa hukuman ng Diyos, maraming magsasabi na magsisi, pero huli na. Baka may magsasabi pa doon na sana naging baliw na lang ako nung nasa lupa ko. Sana namatay na lang ako nung ako ay fetus o ako ay bata pa para hindi umabot ng ganito. Kasi alam nyo mga kaibigan, yung bata naniniwala po kasi ako talaga na maliligtas po yon. Kaya lang hindi po sila masali doon sa unang pagkabuhay. Bagamat maliligtas sila dahil mga inosente sila sa kautusan. Dahil ganito po kasi mga kaibigan, sa hukuman, sa paghatol ng Diyos, hahatulan tayo ng Diyos ayon sa kanyang kautusan, ayon doon sa kautusan ng banal na kasulatan. Pero yung mga hindi naman po nasakop, yung hindi po nakaunawa, hindi po sumampalataya, yung yung mga inosente, yung walang pinag-aralan o baliw, sila kasi mga kaibigan, paano naman hatulan ng Diyos yun? Sabi nga ng kapatid na Eli, at ako isang ayon na sila ay mga maliligtas dahil sila po ay inosente sa kanilang kaligtasan, mga kababayan. Ang problema lang po, alam nyo, ang nakakalungkot, yung mga matatalino, yung may kakayahang umunawa, yung mga matatalino sa mundo. Alam nyo mga kaibigan, kung ikaw ay may kapasidad na umunawa ng salita ng Diyos, tapos ayaw mong pansinin, hindi mo pinapansin, parang nire-reject mo ang salita ng Diyos, ibang usapan yon. Sabi nga ng kapatid na Eli, iba yung ayaw sumampalataya, iba yung hindi alam kung paano sumampalataya gaya ng mga bata. Kaya wag niyong hatulan yung mga bata na hindi po sila maliligtas. Doon po sa panahon ni Noe, sabi nga nila mga kaibigan na 8 lamang daw ang naligtas doon. 8 yung naligtas na matatanda. Pero naniniwala ako na napakarami pong naligtas doon sa panahon ni Noe.
sino yung mga naligtas doon? Siyempre, may mga fetus doon, may mga bata ron. Kasi panahon ni Noe ay maraming nag-aasawa, pinag-aasawa. Maaring maraming mga fetus na namatay sa baha. Lahat yun, maswerte nga sila mga kaibigan Ako nga parang gusto ko ring sabihin na sana namatay na lang ako nung bata pa ako. Ngayon, alam ko na ang salita ng Diyos, alam ko na yung katotohanan. Sana nga lang, nung bata ko, namatay na Pero, mas magaling po ang Diyos mag-isip, mga kaibigan. Kaya, napagkumpara na natin dito, nakita natin kung ano po yung mas may sense, no? Yung aral ng Iglesia ni Cristo o yung aral ng kapatid na Eli. Kung dininig nyo pong maigi na pagkumpara po ninyo, mas tama po yung sinasabi ni kapatid na Eli. Bakit mo nga naman hatulan yung hindi sumasampalataya? No? Bakit mo hatulan? Sino ka? Sa Biblia kasi sinisino yung humahatol sa nasa labas mga kaibigan. Sa loob ng iglesia, ang katunayan mga kapatid, marami ding mga hindi maliligtas sa loob ng mga relihiyon Naniniwala ba kayo doon mga kababayan? Maraming hindi maliligtas doon sa nasa loob ng mga relihiyon. Kasi may mga tao, lalong-lalo yung panatiko sa kanilang mga leader, sa kanilang mga relihiyon. Panatik ang tawag doon, na kahit ano na lang ang sabihin ng leader nila ay sumasang-ayon na walang pagsusuri. Mahirap din yun mga kapatid. Dapat sana yung mga miyembro magsuri din kayo. Huwag lamang po kayo maniniwala dun sa sinasabi ng mga pinuno po ninyo. Magsuri po kayo kasi yung Biblia naman, andyan naman na open naman na magsuri ang bawat isa mga kaibigan. Lalo sa panahon ngayon at napakarami na pong lumitaw na mangangaral, napakarami na pong lumitaw na mga nagsasabi tungkol sa Diyos, pero minsan ginagamit lang ang salita ng Diyos para makapaglinlang mga kaibigan. Kaya alam nyo mga kapatid, ang mahirap lang kasi sa mga Pilipino, minsan madali po silang naniniwala sa mga mangangaral, lalong-lalo kapag galing sa ibang bansa na para bagang kapag nanggaling sa ibang bansa, kapanipaniwala na, no? Para bagang nasa ibang bansa ang katotohanan, at kapag Pilipino yung nagsasalita, parang hindi po masyadong kapanipaniwala, pero kapag Amerikano o ibang bansa na yung mga sinasalita naman ay wala namang kasesens, mga kaibigan, paniwalang-paniwalang tao. Iyan po kasi ang problema sa Pilipino, mga kababayan, no? Kayang ibenta ang kapwa Pilipino para lang makahuthot sa mga Amerikano. Anong nangyari sa mga bansa natin ngayon, mga kaibigan? Ganyan po kasi ang mga attitude ng So, sana po sa mga nanunood, sa mga nakasubaybay, mga kapatid, magsuri po tayo. Tignan natin, kumustahin natin yung ating mga relihiyon, ating mga sekta. Yung sinasabi ng ating pinuno, ito ba'y galing sa Biblia pa ba ito? Or baka opinion na lamang niya at ipinipilit? Tignan po natin mga kaibigan, suriin natin. Wag po tayong basta maniwala. Sabi nga ni Juan, mga minamahal, wag po kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin, sabi niya, ang bawat espiritu kung ito'y sa Diyos o nagsasalita mula sa kanyang sarili. 1 John chapter 4 verse 1. Suriin mo, timbangin mo. Dapat timbangin mo, alamin mo, gaano kaya katotoo itong sinasabi niya. Ito ba talaga ay nasa Biblia? Dapat marunong po tayong
kumilatis, mga kaibigan. Huwag tayong agad-agad maniwala. Baka akala mo, ginto, yun po pala tanso lang, wala na, no? Bigay ka ng bigay, todo bigay, yung ginagawa mo, hindi mo alam kung nakakarating ba sa Diyos, no? Sa Diyos ba yung ginagawa mo, or baka dahil lamang po sa nahihiya ka dun sa tao, baka tao ka na sumusunod, hindi na sa Diyos. Dapat yan ang mga alamin natin, mga kaibigan. Ang Biblia po, napakarami pong pwede nating mapanood para matuto tayo. Ang dami sa internet. Yung mga sinasabi naman ng mga pastor, mga kaibigan, yung mga ministro, yung mga mangangaral, galing din naman sa internet yan nakikita mo din sa internet. Kaya napakadali na po, mga kapatid. Pag kumparain mo, alin ang mas tama, alin ang mas biblical, nasa internet. Open po, mga kapatid. Ang problema lang kasi ang mga tao, puro busy sila sa mga paghahanap buhay. Hindi nga nila mabasa yung kanilang Biblia Hindi nga nila makita kung tama yung kanilang binabasa sa Biblia. Nagbasa sila, hindi nga nila nauunawaan bakit? Kasi nakatuon sila doon sa mga kayamanan Ganun po kasi ang karamihan. Tignan nyo po ang nangyayari sa Pilipinas, mga kapatid. Dahil sa sobrang ganid po ang mga tao, mga politiko na nakaupo dyan po sa ating gobyerno. Wala na. Tuluyan nang nawala ng tiwala ang mga taong bayan sa mga politikong mga ganid, mga lobo. Sila yung tunay na mga demonyo na nakaupo sa gobyerno natin. Tama yung sinabi ni Pablo Alam niyo yung sinabi ni Pablo, yung hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na. Tama Demonyo na yata nakaupo sa gobyerno natin Mas maganda pa sana siguro wala nang botosan, wala nang baka mas na. Kasi kukuha sila ng VAT, kukuha sila ng tax. Ang reason nila para may pampaayos sa kalsada. Katarantaduhan ninyo yan, mga nakaupo sa gobyerno. Bakit po? Kasi ang ganda-ganda yung mga daan. Napakaganda yung mga daan na sinisira nila. Sa baryo-baryo, mga kaibigan, may mga kalsada pa na parang sungkaan. Alam nyo ba yung sungkaan? Ewan ko nung Tagalog yung sungkaan. Yung laro. Butas-butas ang kalsada. Hindi na simento. Yung pondo kinukuha. Umutang sila sa ibang bansa para may pantustos daw sa mga... Alam nyo yung ginagawa nila na magbigay sila ng ayuda sa mga mamamayan? Katarantaduhan yan. Tama yung... May napakinggan ako Tama yung sinabi niya na hindi ayuda ang kailangan ng taong bayan, hindi ayuda ang kailangan ng mga maliliit. Ang kailangan ng mga mahihirap, itaas ang presyo ng palay. Hindi ayuda. Yung 5 kilong bigas, saan patungo yun? Yung sardinas na dalawang lata, saan patungo yun? Ganyan ba ang pag-ibig? Kasakiman yan. Yung sinasabi nila 7,000 ibibigay sa bawat magsasaka. Paano yung walang sinasaka? Yung walang sinasaka, yung nakikiarawan lang sa pagtatanim ng palay. O hindi sila mabigyan. Dapat, mga kaibigan, tanggalin na yung mga vavat na yan. Ninanakaw lang mga politikong mga ganid, mga lobo, mga tarantadong mga yan, mga kapatid. Walang awa sa mga mahihirap. Ganyan nakasama ang mundo natin. Ganyan nakasama dahil wala silang alam, wala silang takot sa Diyos dahil hindi naman sila nagbabasa kasi ng Biblia Kung ano lang yung sinasabi ng mga pare, mga ministro, mga leader nila, yun na, naniniwala na sila, hindi sila nagsusuri. Wala silang kaalam-alam sa Biblia. Paano matakot yan, mga kaibigan?
miski nga sa loob ng mga religious leader, mga kapatid, ay nangyayari din yung corrupt eh. Kaya hindi natin masisisi ang mga tao na mawalan ng gana sa mga relihiyon, mawalan sila ng gana sa gobyerno, kasi yung mga leader ang gumagawa ng dahilan para mawala po ang gana ng mga tao. Mga kaibigan, mga kababayan, mag-isip naman tayo, no? Sana po, mga kapatid, mahirap lang kasi. Kasi minsan mapipigilan ng mga nagsasalita ng katotohanan dahil ang naghahari sa mundo ngayon, ang naghahari na ngayon, mga demonyo na, mga kababayan, mga demonyo na. At yung mga politiko na nagsasabi na mabuti ang hangarin nila, lumayas ka na dyan sa gobyerno kung talagang maganda ang hangarin mo para hindi ka mabahiran. Tiyak na tiyak kung nandyan ka, kahit sabihin mo matuwid ka, maganda yung hangarin mo, mapuputikan ka din dyan. Yan ang totoo, mga kababayan. So, dito, mga kapatid, nakita natin yung pagkaiba, no? Ang ganda, no? Ginawa nating comparison sa pagkaunawa ng Iglesia ni Cristo at ng kapatid na Elip. So hanggang sa susunod po, mga kaibigan, maraming salamat po.